Babaeng kasambahay, na piling baby maker ng asawa ng kanyang amo. Emily's point of view. Nandito ako ngayon sa sala ng malaki at marangyang mansyon na aking pinagtatrabahuhan, abala sa pag-aayos ng mga bagong pitas na bulaklak sa mga vase. Ang bango ng mga bulaklak ay nagdadala ng kakaibang ginhawa sa paligid, ngunit ang tensyon sa hangin ay hindi may kakaila. Narito rin ang asawa ng aking amo, si Sir James, kaya abala kaming lahat ng mga kasambahay sa pagtiyak na maayos ang lahat. Hindi madalas bumisita si Sir James, kaya tuwing nandito siya, kailangan naming ipakita na pinahahalagahan namin ang kanyang presensya. Habang maingat kong inaayos ang vase, narinig ko ang mahihinang bulungan ng mga kasamahan ko sa likod. "Hoy, Sophie, narinig mo ba ang chismis?" tanong ni Grace, halos pabulong habang nag-aayos ng mga libro sa shelf. Balak daw makipaghiwalay ni Sir James kay Ma'am Victoria. Natigilan ako sa ginagawa ko. Hindi ko mapigil ang makinig. Napatingin din si Sophie, na nag-aayos ng kurtina sa sala, at mabilis na sumagot. "Talaga," bulong ni Sophie, halata ang gulat sa kanyang mukha. Lamingga-lingga pa siya upang tiyakin na walang nakikinig. Kaya lang naman sila nagpakasal dahil sa kasunduan ng mga magulang nila, di ba? Pero, baog pala si Ma'am Victoria. Bago pa makapagsalita muli si Sophie, naputol ang kanilang usapan nang biglang marinig ang malakas na boses ni Ma'am Victoria mula sa itaas. Agad kaming bumalik sa aming ginagawa, nagkukunwaring walang narinig. "James, please, makinig ka sa akin," sigaw ni Ma'am Victoria, puno ng emosyon. "Ginawa ko na ang lahat para mabigyan ka ng anak. Huwag mo naman akong iwan." Binilisan ko ang pag-aayos ng vase. Ayokong maabyutan sa sala kapag bumaba sila at magsimula na naman ang kanilang pagtatalo. Ramdam ko ang bigat ng bawat salita ni Ma'am Victoria, parang tumatagos ito sa bawat sulok ng bahay. "James, wait. Hindi ako papayag sa gusto mo," narinig kong sigaw niya, halatang desperado. Pagkatapos kong ayusin ang vase, mabilis akong naglakad papalayo, ngunit halos mawalan ako ng kulay nang muntik ko nang mabangga si Sir James sa hallway. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang napakadilim niyang ekspresyon. Agad akong nagbaba ng tingin, nanginginig sa kaba. Sorry po, sir," sabi ko, halos pabulong, habang umatras upang magbigay daan. Ngunit bago pa ako makalayo, bigla niyang hinawakan ang braso ko. Nagulat ako at napatingin sa kanya, ang puso ko'y tila tumigil sa kaba. Sir James?" tanong ko, halatang nag-aalangan at hindi alam ang gagawin. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong pababa si Ma'am Victoria mula sa hagdan. Natigilan siya nang makita niyang hawak ako ng kanyang asawa. Ang mukha niya ay puno ng sakit, pagtataka, at galit. "What are you doing, James?" tanong ni Ma'am Victoria, nanginginig ang boses. Tiningnan ni Sir James ang kanyang asawa, malamig ang ekspresyon sa kanyang mukha, na parang wala siyang pakialam sa nararamdaman nito. "Ayaw mong makipaghiwalay?" malamig niyang sagot. "Fine. Then bring me a baby maker. Yan na lang ang magagawa mo para manatili ka bilang asawa ko." Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa gitna ng sala. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang bigat ng sitwasyon ay parang dumadagundong sa bawat sulok ng bahay. Napako ako sa kinatatayuan ko, hindi alam kung paano tatapusin ang araw na ito. Binitiwan niya ang braso ko pagkatapos, saka siya lumabas ng bahay. Halos mawalan ako ng hininga sa kaba at gulat sa nangyari. Ramdam ko ang bigat ng bawat segundo, lalo na nang mapansin ko ang kakaibang tingin ng ibang kasambahay sa akin. Para bang may gustong itanong ang kanilang mga mata, ngunit pinipigilan nila ang kanilang sarili. Dahan-dahan akong lumingon kay Ma'am Victoria. Nakatitig siya sa akin, at sa kabila ng kanyang malamlam na ekspresyon, hindi may tatago ang sakit na bumabalot sa kanyang mga mata. "Bakit ka hinawakan ng asawa ko?" tanong niya, ang boses niya ay nanginginig at puno ng kirot. Tiningnan ko siya ng diretsyo, pilit pinapakalma ang sarili. "Hindi ko po alam, ma'am," sagot ko ng mahinahon, kahit ang totoo'y hindi ko rin maintindihan ang nangyari. Bumantong hininga siya ng malalim, saka pinalis ang mga luhang unti-unting bumagsak sa kanyang pisngi. Kitang-kita ko kung gaano kabigat ang sitwasyon para sa kanya. Alam kong mahal na mahal niya si Sir James. Pangarap niya ito mula pa noong bata siya.
Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, tila hindi niya makuha ang puso ng kanyang asawa. James's point of view, malalim ang iniisip ko habang nakaupo sa opisina ko. Sa halos 2 taon naming pagsasama ni Victoria, pakiramdam ko'y niloko niya ako. Hindi dahil sa hindi siya makapagbigay ng anak, naiintindihan ko naman na may mga ganitong pagkakataon. Ang masakit ay ang pagsisinungaling niya sa akin. Alam niyang kailangan ko ng anak upang maipagpatuloy ang pangalan ng pamilya ko. Ngunit itinago niya ang katotohanan. Hindi ko talaga ginusto ang kasal na ito. Ito'y resulta lamang ng kasunduan ng aming mga magulang, isang kasunduan na akala ko'y magbibigay ng kapayapaan at kaayusan sa aming buhay. Pero sa loob ng 2 taon, pakiramdam ko'y nasayang ang oras ko. Dahil lang sa desperasyon niyang maging asawa ko, kahit baog siya, nagsinungaling siya. Hindi niya sinabi ang totoo. At higit pa roon, alam kong may itinatago siyang karumihan na hindi ko kayang palampasin. Isa yun sa mga dahilan kung bakit nagpa siya akong hiwalayan siya. Hindi laro ang pinasok ko, ngunit napaglaruan niya ako ng todo. Natigilan lang ako sa aking masalimuot na pag-iisip nang biglang pumasok sa opisina si Ethan, ang sekretarya at matagal ko ng kaibigan. Umayos ako ng upo at tiningnan siya. May nakuha ka bang impormasyon tungkol sa kasambahay na yun? Tanong ko, diretso sa punto. Tumango siya at inilapag sa mesa ko ang isang folder. Umangat ang isang kilay ko at binuksan ito. Bumungad agad sa akin ang detalyadong impormasyon tungkol sa babaeng matagal nang bumabagabag sa isip ko, si Emily Natividad. Emily Natividad, basa ko sa kanyang pangalan habang dahan-daang iniisa-isa ang mga detalye sa folder. Ayon sa nakasaad, si Emily ay matagal nang nanilbihan sa pamilya ni Ma'am Victoria mula pa noong bata siya. Kasama niya noon ang kanyang ina, ngunit nang ma-hospital ito, malaking halaga ang inilabas ng pamilya ni Ma'am Victoria para sa pagpapagamot. Sa kasamaang palad, pumanaw din ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat, si Emily ang nagdesisyong magbayad ng malaking utang na iyon sa pamamagitan ng kanyang serbisyo bilang kasambahay. Hindi katulad ng ibang kasambahay, si Emily ay nananatili sa bahay na iyon hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa pangakong babayaran niya ang lahat ng utang. Naibaba ko ang folder at napabuntong hininga. Maraming tao ang nagpapakamatay dahil sa bigat ng utang na hindi nila mabayaran, ngunit narito si Emily, matapang na hinaharap ang lahat. Bakit siya ang nagbabayad ng utang? Tanong ko kay Ethan, hindi may tago ang pagtataka sa aking boses. Dahil po si Miss Emily mismo ang nagmakaawa sa pamilya na gamutin ang kanyang ina, sagot ni Ethan, kalmado ngunit puno ng respeto. Napatango-tango ako habang tinitingnan ang litrato ni Emily na naka-attach sa folder. Noon pa lang, napansin ko na siya sa bahay na iyon. Mahinhin siya, palaging nakayuko, at kapag naroon ako, hindi man lang siya tumitingin sa akin. Habang tinitingnan ko ang kanyang litrato, hindi ko maiwasang mag-isip. Sino ba talaga si Emily Natividad? At bakit parang nagiging mas komplikado ang lahat sa tuwing napapalapit siya sa akin? Ethan, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang biglang bumukas ang pinto ng aking opisina. Bumungad si Victoria, ang asawa kong matagal nang hindi ko magawang mahalin. Agad akong napatayo nang makita ko siya. Kahit hindi ko inaasahan ang pagdating niya, hindi ko nagawang itago ang inis sa aking mukha. What are you doing here? Tanong ko, sabay sara ng folder na hawak ko. Lumapit siya sa akin nang walang alinlangan. Gabi na. Hindi ko sinabi na magtungo ka sa bahay ko, malamig kong sabi, pilit pinapanatili ang distansya sa pagitan namin. Gaya ng dati, matigas ang sagot niya. Hindi siya nagpapatalo. Gaya ng sabi ko, James, hindi ako makikipaghiwalay. Pinakita niya sa akin ang annulment papers na ibinigay ko sa kanya ilang linggo na ang nakalipas. Sa mismong harapan ko, pinunit niya ito ng walang pag-aalinlangan. I will be your wife until my last breath, James, madiin niyang sabi. Kita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, ngunit sa likod nito, naroon ang sakit at takot na hindi niya maitago. Tumingin ako kay Ethan, at agad niyang naintindihan ang ibig kong sabihin. Tahimik siyang lumabas ng opisina, iniwan kaming dalawa ni Victoria. We both know why we're married, Victoria, sabi ko, malamig ang boses.
Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pagmamahalan. Para lang ito matupad ang gusto ng mga magulang natin at mabigyan ka ng anak. Siya na ang nagpatuloy ng usapan, tila nauubusan na ng lakas. I know, and I'm sorry, mahinang sabi niya, sabay hawak sa kamay ko. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. I'm sorry na nagsinungaling ako. Natatakot lang ako na baka hindi mo ako pakasalan, na baka iwanan mo ako dahil hindi ako makakaanak. Napailing ako at malamig na sumagot. Victoria, hindi naman ako nagpakasal sa'yo dahil mahal kita. Halos marinig ko ang pagbagsak ng puso niya sa sinabi ko. Kita ko ang sakit sa kanyang mukha, ngunit hindi ko na magawang bawiin ang mga salita. Inalis ko ang kamay ko mula sa kanyang pagkakahawak at umatras palayo. Go home, Victoria. Wala na akong ibang pag-uusapan pa sa'yo, sabi ko, sabay talikod sa kanya. Babalik na sana ako sa mesa ko nang bigla siyang magsalita. Bibigyan kita ng baby maker. Napalingon ako sa kanya. Kita ko ang desperasyon sa kanyang mukha, ang determinasyong hindi ko maintindihan. My wife will get me a baby maker, tanong ko, may halong panunuya sa boses ko. Are you serious right now? Oh, sagot niya, taas noo at walang pag-aalinlangan. Dadalhan kita ng baby maker para lang mapanatili ang pagiging asawa mo. Ayos lang sa akin na anakan mo ang iba, basta ako ang maging nanay ng anak mo. It's fine with me, James. Napangisi ako, hindi makapaniwala sa naririnig ko. Then did you bring my baby maker? Tanong ko, puno ng sarkasmo. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata, hindi nagpatinag. I have a friend who is willing to carry your baby. Her name is Kishia. Mag-a-arrange ako ng oras para magkita kayo. Umiling ako, malamig na tumugon. I don't want your friend to be my baby maker, Victoria. Kinuha ko ang folder mula sa mesa at iniabot ito sa kanya. Ayan ang gusto ko. Napalunok siya, halatang nag-aalangan habang dahan-daang binubuksan ang folder. Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang makita ang laman nito. James, kasambahay ko to. Si Emily, halos pabulong niyang sabi, tila hindi makapaniwala. Bring that girl to me, Victoria, madiin kong sabi. Ang boses ko'y puno ng awtoridad na hindi niya kayang balewalain. Convince her to be my baby maker. If you don't, I'll force you to sign the annulment papers. Alam mo naman na marami akong paraan para gawin iyon, at madali lang sa akin. So don't you dare try to trick me again. Tahimik siyang nakatingin sa akin, ngunit alam kong sa loob niya, naguguluhan siya. Sa kabila ng lahat, alam kong gagawin niya ang lahat para manatili sa akin, kahit pa ang kapalit nito ay ang paglapit niya kay Emily. Emily's point of view. Isang linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang alitan ni na Ma'am Victoria at Sir James. Muli, bumalik ang katahimikan sa mansyon, ngunit ramdam ko ang bigat ng tensyon na tila nakabitin sa hangin. Si Ma'am Victoria, na dati palaging may sigla, ay tahimik na ngayon, parang may iniisip na hindi niya kayang ibahagi kahit kanino. Habang hinihila ko ang garbage bag papunta sa labas ng gate para kunin ang garbage collector, napansin ko ang isang van na huminto sa tapat ng mansyon. Kumunat ang noo ko sa pagtataka. Sino kaya ang dumating? Nang bumukas ang pinto ng van at bumaba si Ma'am Victoria, agad akong napahinto at inayos ang sarili. Magandang umaga po, Ma'am Victoria, bati ko sa kanya, pilit nang umiti kahit ramdam ko ang malamig niyang presensya. Tumingin siya sa dala kong garbage bag at walang anumang emosyong sinabi, bitiwan mo yan at sumunod ka sa akin. Hindi ko maintindihan ang tono ng boses niya. Malamig ito, ngunit may kung anong bigat na tila nagpapahiwatig ng isang bagay na malaki. Agad siyang naglakad papasok sa mansyon, at wala akong nagawa kundi sumunod. Tahimik akong naglakad sa likuran niya, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko habang papunta kami sa opisina niya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, pero malinaw na may mabigat siyang sasabihin. Pagdating namin sa opisina, huminto siya at hinarap ako. Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa, hinawakan niya ang magkabilang balikat ko. Gusto mong makaalis dito, tama? Gusto mong mabayaran na ang utang ng ina mo, hindi ba? Tanong niya, ang mga mata niya'y diretso nakatingin sa akin. Napalunok ako at halos hindi makatingin sa kanya.
Opo, sagot ko, mahina ang boses. Huminga siya ng malalim, ngunit halata ang sakit sa bawat salitang binitiwan niya. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang napag-initan niya. Gusto kong magalit sa'yo dahil nakuha mo ang interes niya. Pero, anong magagawa ko? Hindi ako katulad mo na maaaring magkaanak. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung paano sisigot. Tanong ko, nanginginig ang boses at biglang kinabahan. Lumapit pa siya sa akin, ang boses niya ay puno ng determinasyon, ngunit may halong kirot. Malaya ka na. Bayad na ang utang ninyo, Emily. Hindi ka nakasambahay. Pero kapalit nito, bigyan mo ng anak ang asawa ko. Namilog ang mga mata ko sa gulat. Napaatras ako, hindi makapaniwala sa narinig. Ma'am, hindi ito madali sa akin, sagot ko, nanginginig ang buong katawan. Masakit ito sa akin, sabi niya, ang boses niya ay bahagyang nabasag. Masakit dahil is-share ko sa iba ang asawa ko. Pero gusto niya magkaroon ng anak, at ayaw kong mawala siya sa buhay ko. Bilang amo mo, sundin mo ang gusto ko, kahit ito na ang huli. At pagkatapos ng lahat ng to, malaya ka na. Malaya ka na, Emily. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ko. Umiling ako, halos hindi makapagsalita. Ma'am, pasensya na po. Kahit habang buhay na po akong maninilbihan sa inyo, ayos lang sa akin. Huwag lang po ito. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya, ma'am. Sorry po. Biglang may kumatok sa pinto ng opisina niya. Pareho kaming napalingon. Nandito na ang sundo mo, sabi niya, malamig ngunit puno ng finality. Nataranta ako. Ma'am, halos humikbi ako. Ma'am, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako sumang-ayon, ma'am. Ngunit hindi na siya sumagot. Nakatayo lang siya roon, tahimik ngunit matatag, habang ang mundo ko'y parang biglang gumuho. Ano pa bang magagawa ko kung ang asawa ko ang masusunod? Malamig at puno ng hinanakit na sagot ni Ma'am Victoria. Pumasok na kayo. Kunin niyo na ang babaeng to, utos niya, ang boses niya ay matigas, ngunit sa likod nito ay tila may bahid ng kirot na pilit niyang itinatago. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang malalaking lalaki. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso, at parang yelo ang damaloy sa katawan ko. Ma'am Victoria, sigaw ko, halos masira ang boses ko sa takot at kaba. Ma'am, maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po itong gawin. Bitiwan niyo po ako. Ano ba? Ngunit hindi nila ako pinakinggan. Dinala nila ako pababa sa ikalawang palapag, at habang kinakaladkad nila ako palabas ng bahay, nakita ko ang mga kasambahay na nagulat sa nangyayari. Ang kanilang mga matay puno ng tanong, ngunit walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Nakasunod si Ma'am Victoria sa amin, at bago pa man makapagsalita ang isa sa kanila, agad niyang pinutol ang anumang maaaring itanong. Manatiling itikom ang bibig, galit niyang sabi, ang boses niya ay umaalingaw sa buong bahay. Kapag may isa akong narinig mula sa inyo o kung sino mang magkakalat ng nangyayari ngayon, ipapakulong ko. Maliwanag, tumulo ang mga luha ko habang nagmamakaawa sa mga lalaking humahawak sa akin. Maawa naman kayo, bitiwan niyo ako, huwag niyo po akong dalhin. Ngunit parang mga bato ang kanilang mga puso, walang bakas ng awa sa kanilang mga mukha. Dinala nila ako sa isang magarang van na nakaparada sa labas. Pagkapasok nila sa akin sa loob, agad nilang sinara ang pinto. Palabasin niyo po ako. Palabasin niyo po ako rito. Huwag niyo pong gawin ito sa akin. Ma'am, maawa po kayo, sigaw ko, nanginginig ang boses sa takot. Habang nagpapanik ako sa loob ng van, napatingin ako sa unahan at natigilan. Doon ko nakita si Sir James, nakaupo ng tahimik, ang malamig na ekspresyon niya ay parang yelo na tumagos sa puso ko. Let's go, malamig niyang utos sa driver, na para bang wala akong naririnig na pagmamakaawa. Napatigil ako sa pag-iyak, hindi dahil sa nawala ang takot ko, kundi dahil sa presensya niya. Ang kanyang titig ay parang sinasakal ako, at kahit gusto kong magpatuloy sa pagluha, parang natakot pa ang mga luha kong tumulo. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng tao siya. Hindi ko rin alam kung anong magiging kapalaran ko. Isa lang ang malinaw sa akin, natatakot ako.
Natatakot ako hindi lang para sa sarili ko, kundi sa posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Pagdating namin sa mansyon ni Sir James, bumukas ang pinto ng van. Nakaabang na agad ang mga kasambahay niya sa labas. Take good care of her. Paliguan ninyo siya and bring her to my room, malamig niyang utos bago siya unang pumasok sa mansyon, kasunod ang kanyang mga tauhan. Tara na po, ma'am, sabi ng isa sa mga kasambahay habang ainal-alayan akong bumaba. Habang papasok kami, hindi tumigil ang pagtulo ng luha ko. Tila naglalakad ako papunta sa isang lugar na hindi ko kayang takasan. Kahit sobrang ganda ng mansyon, parang napakabigat ng bawat hakbang ko. Pagkatapos nila akong paliguan, sinuutan nila ako ng isang magarang damit pantulog. Tahimik lang akong nakaupo sa harap ng salamin habang sinukli ng isa sa mga kasambahay ang buhok ko. Huwag ka nang umiyak, ma'am, sabi niya, pilit akong pinapakalma. Kay ganda mo para umiyak. Ngunit hindi ko magawang ngumiti. Hindi ko rin magawang tumigil sa pag-iyak. Hindi naman ganoon kasama si Sir para iyakan mo, dagdag niya. Kailangan niya lang talaga ng anak. Yun naman talaga ang dapat ibibigay sana ng asawa niya, kaso hindi niya maibigay. Hindi mo kailangang mag-guilty dahil alam naman ng asawa niya ang gagawin mo. Siya rin ang nagpilit sa'yo. Akala siguro niya ay gagaan ang loob ko sa sinabi niya, pero kabaligtaran ang nangyari. Mas lalo lamang bumigat ang pakiramdam ko. Alam kong napipilitan lang din si Ma'am Victoria, at alam kong ako ang napili dahil wala akong karapatang tumanggi. Kung gusto talaga nilang magkaroon ng anak, bakit hindi na lang ang isang taong handang gawin ito? Bakit ako? Bakit ang isang tulad kong walang laban? Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, isang bagay ang malinaw, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Kay ganda mo, sambit ng isa pang babae matapos niyang lagyan ako ng kaunting makeup. Hindi ko akalain na katulad ka lang namin nakasambahay. Sa ganda mong yan, nako, sayang. Kung sana ganito ang buhay mo, sigurado akong papangarapin ka ng mga mayayaman na katulad ni Sir. Matapos ang lahat ng paghahanda, hinatid na nila ako sa tapat ng pinto ng kwarto ni Sir James. Sila ang pumatok para sa akin. Sir, nandito na po si Miss Emily, sabi ng isa sa kanila. Binalingan niya ako pagkatapos. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos na ang gawain mo, makakahinga ka na ng maluwag, sabi niya, malamig ang boses. Binuksan nila ang pinto at saka ipinasok na ako sa loob. Sinara nila ang pinto pagkatapos at iniwan na ako. Halos hindi ko maiangat ang aking tingin. Ayaw ko siyang tingnan kahit ramdam ko na ang presensya niya. Come here, malamig niyang utos. Nagangat ako ng tingin at nakita ko si Sir James na nakaupo sa kama. Hubad na ang pang-itaas niyang katawan habang nakapantalon pa. Mukha siyang umiinom dahil may alak sa side table niya. Unti-unti akong humakbang palapit sa kanya habang pinipigilan ko ang aking hininga. Nang ilang pulgada na lang ang layo ko, nairita yata siya sa sobrang bagal ko kaya hinayla niya ako hanggang maupo ako sa kandanggan niya. Hindi ako tumingin sa kanya at pinagtagpo ko ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking balikat at ang kanyang hininga sa aking kaliwang tenga. Natatakot ka ba sa akin kaya ayaw mong tumingin, bulong niya, dahilan para manindig ang balahibo ko. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ang kanyang tingin sa akin. May asawa po kayo, diretsyong sabi ko sa kanya. Pasensya na, sir, pero may gusto ka ba sa akin kaya ayaw mo? Namilog ang mata niya. Yun lang ang tanging dahilan para ayawan mo ako, tanong niya. Wala akong gusto sa'yo, sagot ko. Nasira ang mukha niya sa sinabi ko. Then that's great. Hindi mo ito ibibig deal dahil wala ka namang pagtingin sa akin. Andito ka para bigyan mo ako ng anak at wala ng iba. Napasinghap ako ng padabog niya akong hiniga sa malambot na kama at dinaganan. Pumungay ang kanyang mga mata habang pinasadahan niya ako ng tingin. You are my baby maker. Let's do this para matapos na ang lahat ng to, Miss Emily, sabi niya. Napapikit ako nang hinalikan niya ako sa aking labi. Hindi ko alam kung paano ko natanggap agad ang kapalaran ko. Siguro sa isip ko, palagi kong sinasabi na kailangan ko nang maibigay ang gusto nila para hindi na ako maghirap. Tutal, anak lang naman ang gusto nila. Ibibigay ko para matapos na. Akala ko ay iiyak ka, Miss Emily.
I like it. Agad mong tinanggap ang trabaho mo sa akin, sabi niya, at muli akong sinugod ng halik habang gumagapang na ang kanyang kamay sa aking katawan. Wala akong alam sa bagay na ito. Buong buhay ko, paglilinis lang ang alam ko. Pinalaki ako para lang maging kasambahay, kaya ang ganitong klaseng gawain ay bago sa akin. Natapos ang pagsisiping namin, at nakatulog na si Sir James sa tabi ko. Ako naman ay natulala na lamang. Bukod doon, masakit ang katawan ko, lalo na ang gitnang parte ng aking katawan, mahapdi. Kinagat ko ang ibabang labi ko at unti-unting umalis sa kama para magtungo sa banyo. Nilublab ko ang sarili ko sa bathtub na may tubig at pumikit. Hindi naman ako pinilit ni Sir James. Sa katunayan, ilang beses niya akong tinanong kung gagawin ba namin ito o sa susunod na lamang. Pero dahil nandito lang din naman ako, napagdesisyonan ko na gawin na lamang ang gusto niya para matapos na. Kapalit ng kalayaan ko mula sa pagiging kasambahay ni Ma'am Victoria, magiging baby maker muna ako. At pagkatapos ng lahat ng ito, aalis na ako at bubuuin ko na ang sarili ko, gaya ng pangarap ng aking ina para sa akin. Hindi ko na maalaya na nakatulog ako sa bathtub. Pag-ayisang ko, nagulat na lamang ako nang bumungad sa akin ang mukha ni Sir James. Sir, agad akong napabalikwas ng bangon ngunit agad tinakpan ng dibdib ng mapagtantong nasa bathtub pa pala ako. Are you feeling good? Mahinahon niyang tanong. I'm sorry about last night. Napakurap-kurap ako. Bakit po kayo nagsusorry? Pumayag naman po ako. Desisyon ko pa rin sa huli. Nagtagal ang tingin niya sa akin. Ano ang dahilan kung bakit ka pumayag dito? Umawang ang labi ko sa tanong niya. Sinabi ko sa asawa ko na dalhin ka niya rito, pero hindi ko sinabi na pilitin kang dalhin dito sa akin. Sinabi lang niya sa akin na pumayag ka kaya pinakuha kita sa mga tauhan ko. Kaya nagtaka ako nang sumigaw ka sa van nang ipinasok ka. I just found out na hindi ka pala pumayag ayon sa gusto mo dahil umiyak ka raw ng paliguan ka ng kasambahay ko. Nagbaba ako ng tingin. Pasensya na, sir. Sa katunayan, ayaw kong mas mababa pa ang tingin ng iba sa akin. May asawa po kayo, kaya ayaw ko po. I'm sorry for making you feel bad, sabi niya. Nag-angat muli ako ng tingin sa kanya. Naging marahas naman ako kagabi? I didn't hurt you that much, tanong niya. Mahapdi po, sagot ko. Umawang ang labi niya sa sinabi ko at kalaunan ay tumawa. It's natural. You were a virgin. Tumayo siya at kinuha ang towel, saka iniabot sa akin. Let's go. May almusal nang nakahanda. Mabait si Sir James sa akin, na siyang hindi ko inaasahan. Inalalayan niya ako palabas ng banyo. Paika-ika kasi akong maglakad dahil sa hapdi, at sa mga hawak niya palang, napapaso na ako. Ayos na po ako, sir. Hindi niyo na po ako kailangang alalayan, sabi ko. No, I insist. I'll carry. Natigilan kami nang makita namin sa may pinto ng kwarto si Ma'am Victoria. Agad kong binitiwan si Sir James. Why are you here? Malamig na tanong ni Sir James habang hindi pa rin ako binibitiwan. Kita ko ang pagsuri ni Ma'am Victoria sa aming dalawa kaya napalunok ako. I am just here to visit my maid. Gusto ko lang malaman kung nagawa niya ba ang gusto ko, sagot ni Ma'am Victoria. You don't have to know. I have the right to know, James. Sa itsura ng maid ko ngayon, mukhang tapos na kayo. Now, iuuwi ko na siya sa bahay ko, and I will inform you kapag nanganak na siya. Natigilan si Ma'am Victoria nang putulin siya ni Sir James. She's going to stay here, Victoria. What? Namilog ang mata ni Ma'am Victoria. James, ano na lang ang iisipin ng mga tao? Nasa usapan natin na isang gabi lang. Sigurado naman ako na mabubuntis si Emily. Hindi niya kailangang manatili sa poder mo. Are you trying to make decisions for me, Victoria? Kung pinirmahan mo ang annulment paper, di ka na sana naghihirap ngayon. Kaya kung ano ang desisyon ko, susundin mo. Then I will also stay here. I will take good care of Emily. Okay, suit yourself. Binitiwan ako ni Sir James at lumabas na siya sa kwarto, iniwan kaming dalawa ni Ma'am Victoria. Agad lumapit si Ma'am Victoria sa akin at hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Ma'am, wala nang susunod, asat niya sa akin.
Siguraduhin mo lang na mabubuntis ka kaagad, Emily. And don't you dare seduce my husband. I let you sleep with him dahil kailangan niya ng anak, pero ako pa rin ang asawa niya. Maliwanag? Hindi ko alam kung ano ang pinaputok ng butsi ni Ma'am Victoria. Siya pa ang may ganang magalit sa akin, siya naman ang pumilit sa akin na ikama ang asawa niya. At saka kahit mabuti ang pakikitungo ni Sir James, hindi pa rin ako malalagay sa maayos dahil sa sitwasyon ko. Mula nang maging baby maker, ako, special treatment na ang natanggap ko sa mansyon ni Sir James. Bukod nga lang kay Ma'am Victoria na dito na rin nanatili sa bahay ng asawa niya para lang bantayan ako at gawing utusan. 3 linggo na rin ang nakalipas, at matapos ang gabing iyon, wala na kaming interaction muli ni Sir James dahil busy siya na tao. Ayusin mo ang higaan ko mamaya, Emily, utos ni Ma'am Victoria sa akin. Doon ako hihiga sa kwarto ng asawa ko dahil hindi pa raw siya makakauwi. Okay po, sabi ko habang pinupunasan ko ang sapatos niya. Bakit ba ang bagal-bagal mo? Asak niya sa akin. Hindi porkit special treatment ka na sa iba, special treatment ka na rin sa akin. Tandaan mo, tsaka ka lang makakalaya kapag may bata ka nang nailuwal. Sorry po, ma'am, ani ko sa kanya at nasapo ko ang aking noo. Nahihilo po kasi ako. Aba, wala akong pakialam kahit maligo ka pa ng dugo dyan. Wala akong pake, bilisan mo nga ang kilos mo. Tumango ako at binilisan ang pagpunas sa mga sapatos niya para magawa ko na ang kasunod niyang utos. Ngunit nakaramdam na ako ng panghihina. Nang nasa huling sapatos na niya ako, hindi ko na kinaya. Umikot ang mundo ko at bumagsak sa sahig. Bago nagdilim ang aking paningin, ang huli kong narinig ay ang sigaw ni Ma'am Victoria. Nagising ako sa isang puting lugar. Hindi ko ito kwarto dahil sobrang liwanag nito, parang nasa ospital ako. Gosh, you're awake, sabi ni Ma'am Victoria na napairap habang nakaupo sa sofa. Napatingin ako sa kanya bago sa aking sarili, na ngayon ay nakahiga sa hospital bed. Nahilo pala ako at nawala ng malay. Hindi ko alam kung bakit ka nahilo, aniya at napatingin sa akin. Hindi naman sobrang bigat ng pinagawa ko sa'yo. Pinalinis lang naman kita ng mga sapatos ko. Para mawalan ng malay, kailangan pa nating hintayin ng doktor para malaman kung ano ang nangyari sa'yo. Baka wala lang po yun. Hindi ko naman po kailangang dalhin sa ospital, ani ko at saka bumangon sa kama. Pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Napamewang siya. Hoy, hindi ako nag-aalala sa'yo. Sino ka ba para mag-alala ako? Isa ka lang namang kasambahay na ipinakilala ko sa asawa ko para magkaroon kami ng anak, at wala nang iba. Kumirat ang puso ko sa sinabi niya. Sana po totoong makaalis na ako sa mansyon ninyo kung sakaling naibigay ko ang gusto mo. Of course. Hindi ko hahayaan na makita ang pagmumukha mo, lalo na't natikman mo ang asawa ko. Ayaw ko nang may kaati sa buhay, kaya pagkatapos ng lahat ng to, ay umalis ka na, sabi ni Ma'am Victoria. Hindi na lamang ako nagsalita at hinintay na lamang ang pagdating ng doktor. Ilang minuto matapos ang aming pag-uusap, dumating ang doktor kasama ang isang nurse. Ngunit may isa pang dumating na hindi ko inaasahan, si Sir James na nakasuot pa ng kanyang business suit. James, gulat na tawag ni Ma'am Victoria sa kanyang asawa. You're here? Hindi pinansin ni Sir James si Ma'am Victoria at dumiretso siya sa akin. Bigla akong nailang dahil nasa paligid lang ang kanyang asawa. Ngunit kung makapunta siya sa akin, parang wala ito rito. How are you? Ayos ka na ba? Doc, what happened to her? Tanong niya. James, tawag ni Ma'am Victoria. Ano ang ginagawa mo rito? Akala ko ba ay hindi ka makakauwi? Hindi mo sinabi sa akin na may nangyari pala sa kanya? Akala ko ba na you will take good care of her? While I'm away, sa mga kasambahay ko pa nalaman. I have to go home because of that. Seriously, hindi makapaniwalang reaksyon ni Ma'am Victoria. Nawalan lang naman siya ng malay. Nothing serious has happened to her. At isa pa, bakit ka ba ganyan kung makaasta? Remember who she is to you, sagot ni Sir James. Hindi na pinatulan ni Sir James ang kanyang asawa at hinarap na ang doktor, na litong-lito na. Who is the husband of Miss Emily Natividad? Tanong ng doktor.
Agad kong itinaas ang aking kamay bago pa man sila makapagsalita. Wala po akong asawa, sagot ko. Sinulyapan ng doktor si Sir James bago ako hinarap. Miss Emily, I hope you are okay now. Dok, ano po ang nangyari sa akin? Wala po naman akong sakit, di ba? Hindi po ako pwedeng magkasakit, tanong ko, hindi may iwasang kabahan. Don't worry, Miss Emily. Wala kang sakit. Sa katunayan, dapat kang mag-celebrate ngayon because you are pregnant. Para akong nabingi nang marinig ko ang anunsyong iyon. Natahimik din ang mag-asawa habang ang doktor ay nagpatuloy sa pagbibigay ng mga payo at mga dapat kong gawin para maging healthy ang pagbubuntis ko. Nang umalis na sila, naiwan kaming tatlo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Congratulations, James, medyo sarkastikong wika ni Ma'am Victoria na bumasag sa katahimikan. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap mo na magkaanak. I hope this satisfies you because I helped you reach your dreams. Lumabas si Ma'am Victoria matapos niyang sabihin iyon. Kaya nakaramdam ako ng pagkasikip sa aking dibdib. Kahit alam ko na alam nila, hindi ko maiwasang makonsensya. Kung bakit ba kasi hindi niya kayang magbuntis, hindi na sana haantong sa ganitong sitwasyon. Sir, mas mabuting sundan niyo po si Ma'am. Sigurado ako na masakit ito para sa kanya, nasabi ko na lang. No, I will stay here. Thank you, Emily. Pag-uusapan natin ang mga ibibigay ko sa'yo. Wala po akong gustong matanggap, Sir James, putol ko sa kanya. Sapat na yung sinabi ni Ma'am Victoria na makakaalis na ako sa mansyon niya pagkatapos kong mailuwal ang bata. Hindi na muli ako nagsalita at saka pinakiramdaman na lamang ang aking tiyan na may laman na palang buhay. Mula nang mabuntis ako, araw-araw ko nang nakikita si Sir James sa kanyang mansyon. Sa kanyang opisina na rin siya nagtatrabaho at hindi na umaalis, na siyang bago sa akin. Bukod doon, napakaingat din ng lahat sa akin, lalo na ang mga kasambahay ni Sir James na masaya pa yata nang malamang buntis ako. Nako, excited na ako na may batang tumatakbo rito sa mansyon ni Sir James, ani Paula habang hinahandaan ako ng pagkain sa lamesa. Sigurado ako na maganda o gwapo yan kasi pareho kayong magaganda at gwapo. Oo nga, tapos kapag babae, kamukha mo, Ma'am Emily, ani pa ni Karil. Salamat sa mga pagkain. Hindi nyo naman ako kailangang tawaging ma'am, ani ko sa kanila. Tawagin nyo na lang ako sa pangalan ko. Tama siya, lahat kami ay natigilan sa biglang pagsulpot ni Ma'am Victoria sa dining area. Naghila siya ng upuan at saka umupo sa tapat ko. Hindi nyo siya kailangang tawaging ma'am kasi pareho lang naman kayo kasambahay. Isa lang naman ang ma'am ninyo, at ako yon. Hindi na nagsalita ang dalawang kasambahay at iniwan ako kaharap si Ma'am Victoria, na iniinom ang kapeng nakahanda sa kanya. Pagsilbihan mo ako, Emily, ani Ma'am Victoria sa akin. 3 buwan ka pa namang buntis, kaya mo pa ring magtrabaho para sa akin, di ba? Opo, sagot ko. Ngumisi siya. Good. Ngayon, gusto kong bilhan mo ako ng prutas sa palengke. Yung mga preskong mansanas ang gusto ko. Ubus na kasi ang stock ng asawa ko. Pero kailangan kong kumain ng ganon. I'll give you money, kaya gusto ko ngayon mo bilhin. Wala ka sa pamamahay mo para utusan siya, Victoria. Napasinghap si Ma'am Victoria nang pumasok sa dining area si Sir James. May dala siyang basket ng mga prutas at inilapag ito sa mismong harapan ni Ma'am Victoria. Ayan, prutas. Oh my gosh. Napahawak si Ma'am sa kanyang bibig na parang kinikilig. You brought this for me? Salamat, asawa ko. Nagbaba ako ng tingin upang hindi na makapag-interact sa kanila. Kaso naramdaman ko ang paghila ni Sir James ng upuan sa tabi ko kaya napatingin ako sa kanya. James, bakit dyan ka umupo? Tanong ni Ma'am Victoria. Hindi sinagot ni Sir James ang kanyang asawa at binalingan ako. Anong gusto mo? May cravings ka ba? I heard from my secretary na may mga cravings ang mga buntis. Sabihin mo sa akin, ibibigay ko sa'yo. Napatingin ako kay Ma'am Victoria na hindi na may tsura ang mukha. Wala naman po, sagot ko kay Sir James. Wala po akong cravings. Are you sure? Niliitan niya ako ng mata. Huwag kang mahiya. You are carrying my child. I need you to be healthy para malusog din ang nasa sinapupunan mo.
Ramdam ko na talaga ang ilang, kaya umiling ako. Wala po, sir. Umigting pa nga ang panga niya kaya agad akong nag-iwas ng tingin upang hindi na muli silang makita sa ganang itsura. Ayaw kong mas lalong magalit si Ma'am Victoria sa akin. Kaya, kahit anong mag-request, ayaw kong mas lalong pag-initan ni Ma'am Victoria. Isang gabi, hindi ako makatulog, kaya naisipan kong lumabas sa mansyon at magpahangin saglit. Timing na maganda ang gabi dahil sa mga kumikinang na bituin at sobrang liwanag na buwan. Kung hindi lang talaga nakakatakot ang gabi para sa isang kagaya kong babae, mas gugustuhin kong lumabas sa gabi. Bukod sa hindi mainit, masarap sa pakiramdam ang malamig na hangin at ang katahimikan na maibigay nito. Hay, ano ba? Huwag kang ang tawag ng tawag sa akin, Ryan. Ayokong mahuli tayo. Natigilan ako sa pagpahinga nang marinig ko ang boses ni Ma'am Victoria. Hinanap ko ang may-ari ng boses na iyon at nakita ko si Ma'am malapit sa may fountain sa labas, nakaupo sa bench, at inis na inis ang mukha. Napasinghap ako at akmang babalik na sana sa loob dahil baka makita ako at papagalitan. Kaso, nang marinig ko ang kanyang sinabi sa kausap, natigilan ako at naisip ang pakinggan ito. Of course, I love you. Mas mahal kita kumpara kay James. Namilog ang mata ko at hindi makapaniwalang tiningnan siya. Agad akong nagtago sa may malaking halaman upang hindi makita ni Ma'am. I love you, Ryan, dahil tanggap mo ako kahit hindi kita mabigyan ng anak. I love you. Ginagawa ko nga to para sa'yo. Kasi, kung maghihiwalay kami ni James, wala nang matitira sa akin. Alam mo namang simula nang mawala si Mama sa mundong to, hamina na ang negosyo namin. It's not like before. Kaya I have to stay as his wife para may pera pa rin ako at maibigay ko ang gusto mo. Ano ba itong naririnig ko ngayon? Totoo ba to? May lalaki si Ma'am Victoria? At isa pa, mas papabor si James sa akin kasi binigyan ko siya ng baby. Yes, ang kasambahay ko na si Emily. Of course not. Pagkatapos niyang manganak, palalayasin ko na siya para hindi na siya pumapel. If I have to kill her, I will. I am not kidding, Ryan. Pumintig ang puso ko sa kaba dahil sa aking mga narinig. Nakaramdam ako ng takot para sa sarili ko. May posibilidad na kumitil siya ng buhay kung kinakailangan. Anong klaseng tao ba si Ma'am Victoria? At bakit ganito? Papatayin niya ako matapos niyang gamitin. Sapat na ang narinig ko at ayaw ko nang makarinig pa ng iba dahil baka mas delikado ang buhay ko. Kaya nang mag-angat ako ng tingin sa kalangitan, aksidenteng nahagip ng aking paningin ang terasa kung saan nakita ko si Sir James na nakatayo roon habang ang tingin ay nasa pwesto ni Ma'am Victoria. Kanina pa ba siya dyan? Narinig niya ba ang sinabi ni Ma'am sa kausap? Nagbaba ng tingin si Sir James sa akin bago siya tumalikod at pumasok sa kwarto niya. Buong gabi, bumagabag sa isip ko ang mga narinig ko at hindi maayos ang pagtulog ko. Isa sa mga nasa isip ko ay ang ekspresyon ni Sir James kagabi na parang matagal na niyang alam ang tinatago ng asawa niya. Kaya naman, nang nasa hapagkainan na kami sa sumusunod na araw, sobrang awkward ng atmosphere. O baka naman ako lang ang nakaramdam. Lumipas ang ilang linggo matapos kong marinig iyon, pilit ko na lamang iwinala sa isip ko ang nalaman ko para makatulog na ako ng maayos. Ayaw ko rin na maapektuhan ang baby na nasa loob ko. Kaya kahit mahirap, pinilit ko talaga na iwaksi ito sa isipan ko at nag-focus na lang sa sarili. Manong Eloy, pupunta po kayong palengke? Tanong ko kay Manong Eloy nang makita ko siya sa labas na aalis na may dalang basket. Oo, Emily. Bakit? May ipapabili ka ba? Nahihiya akong tumango. Oo, kung okay lang. Oo naman, sabi niya habang lumapit sa akin. Ano ba ang ipapabili mo? Nagbigay ako sa kanya ng PHP 200. Pabili po ako ng mangga. Yun kasi ang hinahanap ko ngayon. Naglilihi ka ba? Opo, pasensya na po, Manong Eloy ha. Ay, nako, ayos lang naman, iya. Sige ha, ibibili kita. Ano pa ang gusto mo? Wala na po. At nang nagpaalam na siya, bumalik na ako sa loob ng mansyon at naghintay sa kanya sa sala. Kaso, dumating si Sir James. Kaya nang makita ako, imbis sa labas ang tungo niya, lumapit siya sa akin. Emily,
You have cravings. Aalis ako. Baka may gusto kang ipabili. Nakagat ko na lamang ang ibabang labi ko sa sinabi niya. Nagpabili na po ako kay Manong Eloy. Kakaalis niya pa lang po. Kumunat ang noo niya sa sinabi ko. Manong Eloy, opo, pupunta kasi siya sa palengke kaya nagpabili ako sa kanya. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ako. Si Manong Eloy ba ang ama ng dinadala mo? Namilog ang mata ko sa tanong niya. Para siyang nainis dahil sa nalaman. Hindi po. Hindi po ganon. Ganyan ba? Bakit ayaw mong magpabili sa akin? Napalunok ako nang lumapit siya at niliitan ako ng mata. Nahihiya ka pa rin? Nag-iwas ako ng tingin at napalunok. Wala po akong karapatang magpabili sa inyo kasi hindi naman po kita asawa. Bilang respeto kay ma'am, natigilan ako sa pagsasalita nang bigla siyang humagalpak ng tawa. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong sala kaya pati ang ibang kasambahay natigilan sa tawa ng kanilang amo. Respeto? Tumango-tango siya. You heard it too, right? May lalaki siya. Matagal na. Kung ganon, bukod sa niloko niya ako sa pagiging baog niya, may long-time boyfriend din siyang tinatago. Miss Emily, sana alam mo yun kasi mas matagal mo siyang nakasama sa iisang bubong. Nagkikita sila secretly mula nang ikinasal kami. Gawain na niya yon. Kaya nga nagtaka ako kung bakit ayaw niyang pirmahan ang annulment paper namin, may Raya naman palang nagmamahal sa kanya kahit baog siya. Bago ko palang nalaman ang dahilan, iyon ay dahil sa pera. Hindi ako nagsalita, kaya di na ako nagtaka na inoffer niya ang kaibigan niya sa akin, kasi ang kaibigan na iyon ay kapatid ng kanyang kabit. Kaya ikaw ang pinili ko. Wala siyang magawa, pero asawa mo pa rin siya. Hindi na yun mangyayari kung papayag ka na maging kapalit sa kanya, dagdag pa niya. Namilog ang mata ko sa sinabi niya. I'll make you my wife since ikaw naman ang ina ng magiging anak ko, Emily, sabi niya habang hinawakan ang baba ko. I'll give everything you need. James's point of view pinasundan ko si Victoria sa tauhan ko ng pasikreto at nalaman ko na ang paalam niya sa akin na umuwi muna sa bahay niya ay para makipagkita sa kabit niyang si Ryan. Ayon sa tauhan ko, nag-check-in daw sila sa isang motel at doon na nanatili. Kaya natawa na lamang ako dahil napakasinungaling talaga ng babaeng yun. Kaya nang tumawag siya sa akin ngayon, sinagot ko ang tawag at handa na namang makinig sa kasinungalingang ibabalik ko rin sa kanya. Hello, malamig kong sagot. Gagabihin ako sa pag-uwi, asawa ko, sabi ni Victoria sa kabilang linya. Nakipagkita pa ako with friends. Okay, and thank you sa pag-send ng money sa account ko. I love you so much, James. Yeah, wala bang I love you to? Humadjakak siya. I have to go. May gagawin pa ako. Bye. Binaba ko na ang tawag at padabog na inilapag sa lamesang gawa sa kahoy ang phone ko, sabay hinga ng malalim. Lumabas ako sa kwarto ko at nang bumaba mula sa ikalawang palapag, nakita ko si Emily na masayang kumakain ng manggang pinabili niya sa driver namin. Tumigil ako sa paglalakad at pinagmasdan siya. Siya lang mag-isa, at kahit lumalaki na ang tiyan niya, hindi pa rin maipagkaila na maganda pa rin siya. Kung sana siya na lang ang naging asawa ko, baka di na ako nagkaproblema ng ganito, bulong ko sa sarili ko. Makita lang siyang pasimpleng kumakain ng mangga, gama na ang pakiramdam ko. Emily, tawag ko. Sa gulat, naibugan niya ang kinakain niyang mangga. Sir, agad niyang pinunasan ang sarili niya at natarantang niligpit ang mga kalat sa lamesa. Sorry po, makalat. Manghila ka at sa kwarto ko ikaw matulog. Namilog ang kanyang mata. Hindi po. Gusto kong makatabi sa pagtulog ang ina ng magiging anak ko. I'll wait for you there. Kaya samipot ka kung ayaw mong ako mismo ang magdadala sa'yo doon. Kita ko ang kabas sa kanyang mukha. Don't worry, wala kang gagawin doon kundi ang matulog, aniko, saka tumalikod na. Gusto ko nang tapusin ang namamagitan sa amin ni Victoria. Wala na akong pakialam sa mangyayari sa susunod. I just want her out of my life. Nakahanda naman ang pera na ibibigay ko sa kanya para lang pumayag siya. Ayaw kong maglokohan pa kami. She has someone else, at kung pera naman ang problema niya kaya gustong manatili, ibibigay ko ang gusto niya. Basta aalis lang siya sa buhay ko.
Sumunod naman si Emily sa sinabi ko at nagtungo nga siya sa kwarto ko. Kita ko ang pamumula ng kanyang mukha. Mukhang hindi niya rin alam ang kanyang gagawin, kaya ako na ang lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Are you okay? Tanong ko. Tumango siya. Opo. Nagpaling-galinge siya. Sir, mukhang hindi magandang ideya to. Baka po kung ano ang isipin ni ma'am. Pinaupo ko siya sa kama bago ako umupo sa tabi niya. Hindi ko binitiwan ang kamay niya at bumaba ang tingin ko sa kanyang tiyan na lumalaki na. Hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ko akalain na mangyayari na ito sa buhay ko. Parang noon lang, problemado ako kay Victoria. Nagpa-check up pa nga ako dahil baka ako ang problema, ngunit hindi. Pero sa babaeng ito, isang gabi lang yun, pero nagbunga agad. Nabuntis agad. Kung siya pa ang naasawa ko, baka nakarami na sana kami ngayon. Isipin niya kung ano man ang isipin niya, Emily, dahil matatapos na ang lahat ng to sa gabing to. Humiga ka na. You need to sleep early. Huwag kang mag-isip ng iba. Just think about our baby, okay? Hinaplos ko ang kanyang mukha. Opo. Ay nalalayan ko na siya sa paghiga sa kama ko at kinumutan ko pa siya bago lumabas para magpahangin at makibalita sa tauhan na aking inutusan. Sir, matapos nila sa motel, binilhan ni Ma'am Victoria ang kanyang lalaki ng isang mamahaling motor, balita ni Rick sa akin sa tawag. At ngayon, papauwi na si Ma'am Jan. Yun lang, tanong ko. Maraming salamat, Rick. Great job, sabi ko bago ko binaba ang tawag. Bumalik ako sa kwarto ko para silipin si Emily. Kaso, nakatulog na siya gaya ng aking inaasahan. Napakaganda niya, pati sa pagtulog. Lumapit ako sa kanya at maingat na umupo sa kama. Medyo namubo ang kanyang mukha dahil na rin sa pagbubuntis. Medyo ganado kasi siyang kumain, ayon sa kasambahay ko, at magandang senyales iyon na hindi niya pinapabayaan ang sarili niya. Tiningnan ko siya ng matagal. Alam ko na maganda siya, ngunit mas maganda pa pala siya kapag malapitan. Mula sa kanyang magandang porma ng kilay, mahabang pilik mata, maliit ngunit matangos na ilong, at ang pormadong labi na masarap halikan. Hindi maiwasan ng aking puso ang magilty dahil isa ako sa naglagay sa kanya sa sitwasyon na ito. Pero pinanggako ko sa sarili ko na kapag nailabas na ang baby, ibibigay ko ang buhay na deserve niya. Dahil isinakripisyo niya ang buhay niya para sa batang nasa loob ng tiyan niya, at doon pa lang, saludo na ako sa kanya. Hinawi ko ang buhok na tumakip sa kanyang mukha at unti-unting inilapit ang aking mukha sa kanyang noo upang halikan ito. Ngunit bago ko pa man magawa iyon, dumating si Victoria at nasaksihan niya ang gagawin ko pa sana. What is the meaning of this, James? Hindi makapaniwala ang tanong ni Victoria habang nanlalaki na ang kanyang mga mata. Bakit nandito ang babaeng yan? Tiningnan ko ang mahimbing na pagtulog ni Emily bago ako maingat na umalis sa kama at naglakad palapit kay Victoria na hindi matanggap ang kanyang nakita. I am taking care of the mother of my future child, sagot ko. Mother, hindi makapaniwala niyang wika. Bibigyan ka lang niya ng anak, pero she will never be the mother of your child. Hinayla ko siya palabas ng kwarto upang hindi magising si Emily. Nagpumiglas siya sa hawak ko. Anong ibig sabihin nito, James? May usapan tayo. I agreed na siyang magbubuntis sa anak na pinapangarap mo, pero hindi siya magiging nanay. Tinuro niya ang sarili niya. Ako ang magiging nanay ng magiging anak mo, James. Magkano ba ang kailangan mo? What? Tell me how much money do you need para makasama mo ang Ryan na yun? I'll give you the money. Sign the annulment paper. Namilog ang kanyang mata sa pangalan na nabanggit ko. How did you? Hindi ako pinanganak kahapon para di ko malaman, Victoria. Nalaman ko nga na pabrika kang baog, lalaki mo pa kaya na tinatago mo sa mismong sala natin. Napasinghap siya. Ryan is, I know. Wala akong pakialam sa lalaki mo, Victoria, pero huwag na nating pahirapan ang ating mga sarili. Sign the annulment and let's free ourselves from this useless marriage. No, lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa kamay. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Gusto mo bang hiwalayan ko si Ryan? Gagawin ko. Tutal wala naman siyang silbi sa akin. He couldn't give me the life that I wanted.
Ikaw, maibibigay mo yun sa akin. At mahal kita. Nagawa ko lang maghanap ng iba because you didn't love me. Hindi mo ako minahal kahit sobrang baliw ko sa'yo. Please forgive me, James. Just prepare yourself, Victoria. Hindi mo na ako maloloko pa. Natulala na lamang siya sa sinabi ko. Kaya nang aalis na sana ako, nagsalita siya. Manloloko ka rin naman. May binuntis ka, at sa pinapakita mo ngayon, may pagnanasa ka sa kasambahay ko. Pareho lang kayo, James. Sabihin mo kung ano ang sasabihin mo. Hindi mo na mababago ang isipan ko. As I said, prepare yourself because this time, hindi na kita pagbibigyan sa gusto mo. At naglakad na ako pababa sa hagdan, iniwan si Victoria na lumuluha. Emily's point of view. Tahimik na umaga ang bumungad sa akin paggising ko, kasi mag-isa lang ako sa kwarto ni Sir James. Mukhang totoo na pinatulog niya lamang ako rito. Lumabas ako sa kwarto niya habang ang kamay ko ay nasa aking tiyan. Hindi ako sanay sa matinding katahimikan. Usually kasi, nagsisigaw na si Ma'am Victoria sa mga kasambahay ni Sir James dahil napakabagal, pero ngayon nanibago ako. Nakita kong dumaan si Paula na may dalang bedsheet. Mukhang lalaban niya ang mga ito. Paula, si Sir James ba ay nandito? Tanong ko. Wala. Umalis kanina. Mukhang may mahalagang nilakad. Si Ma'am Victoria po? Umuwi na. Sagot ni Paula. Pero di sila nagpapansinan ni Sir James kanina, at di ko alam kung bakit. Sige ha, maglalaba pa ako. Oo, sige. Napabuntong hininga na lamang ako at naisip ang bumaba na lamang. Kaso, di pa nga ako tuluyang nakababa sa hagdan, nakita ko si Ma'am Victoria. Namumugto ang kanyang mga mata, at ramdam ko ang galit na mga titig niya sa akin. Ma'am, masarap pa ang tulog sa kwarto ng asawa ko, Emily? Salubong niya sa akin. Ang kapal ng mukha mong landiin ang asawa ko. Paano mo nagawa yon? Are you planning to replace me? Napalunok ako. Natulog lang po ako, ma'am. Sinunod ko lang ang sinabi ni Sir. Nung wala kang ibang susundin kundi ako lang, osat niya. At nang tuluyan siyang nakalapit sa akin, hinawakan niya ang buhok ko at hinayla, kaya napatigilid ako. Aray ko, ma'am. Aray po, dinuro niya ako. Tandaan mo na wala kang ibang trabaho rito kundi ang maging baby maker. Huwag kang mangarap na maging asawa ni James. Dahil ako lang ang asawa niya. Bitiwan niyo po ako, ma'am, sigaw ko. Buntis po ako. I don't care kung buntis ka, sanggal niya, na ikinagulat ko. Because of that child, mawawala na ako ng pwesto sa buhay ni James. At ikaw, you're a threat. Mas mabuting mawala na lang yang bata na yan para mawala na rin ang silbi mo sa buhay ni James. At sinabunutan niya ang buhok ko, kaya napasigaw ako. Hindi ako nagpatalo at hinayla ko rin ang buhok niya, kaya napasigaw din siya. Malapit sa hagdanan kami nag-aaway, at natatakot ako na baka malaglag kami rito. Tama na, ma'am. Tama na, Ma'am Victoria. No, hindi ako titigil hanggat hindi mawala sa buhay ni James ang nasa sinapupunan mo. At nang itinulak niya ako, tumigil ang mundo ko. Dahil sa pagkakataong ito, sigurado ako na mahuhulog ako sa mahabang hagdanan pababa. Pero dahil nakahawak din ako sa buhok niya, naisama ko siya sa pagkahulog. Sobrang bilis ng pangyayari dahil nakita ko na lamang ang sarili ko na nasa pinakaibabaw. Ang baby ko, naibaba ko ang kamay ko sa tiyan ko bago ako nawala ng malay. Musika, paggising ko, nasa ospital na ako, at may dextrose na ang aking kamay. Pangalawang beses ko ng ma-hospital. Ang una ay nang malaman kong buntis ako, at ang pangalawa, ito, ang nahulog sa hagdan. Dali-dali kong tiningnan ang aking tiyan at namilog ang mata ko nang makitang hindi na ito katulad ng kadalasan kong nakikita. Parang flat na ito. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang nangyari? You're awake. Agad na lumapit si Sir James sa akin at hinawakan ako sa mukha. Gamit ang kanyang daliri, pinalis niya ang luha sa aking mata. Sir James, bakit po ganito ang tiyan ko? Ano ang nangyari sa baby ko? Tanong ko, kita ko ang pagkuyom ng isang kamay niya. Hindi na lang sana ako umalis. Hindi sana ito nangyari. It's my fault. I'm sorry, Emily. I'm sorry I left you alone.
We lost our baby. I'm sorry. Para akong nabingi sa aking narinig. Mas nagumapaw ang mabilis na pagpintig ng aking puso, at maya-maya ay bigla na lamang itong sumikip, kasabay ng pagbuhos ng luha sa aking mga mata. Kahit alam ko na hindi ko makakasama ang bata na iyon kapag nailabas na siya sa mundong ito, minahal ko siya. Ginawa ko ang lahat para lang pareho kaming maging healthy. Excited pa naman ako sa paglabas niya kahit ilang buwan pa ang hihintayin. Pero sa isang iglap, bigla na lamang siyang bumitiw. Hindi niya kinaya. Ilang oras akong natulala dahil sa balitang nalaglag ang baby ko. Kahit sina Paula ang kasama ko, hindi ko sila mapansin dahil sa sobrang lungkot at sakit ng aking nararamdaman. Nalaman ko mula sa kanila na na-hospital rin si Ma'am Victoria dahil nahulog din naman siya sa hagdanan, ngunit hindi kasing delikado kaysa sa akin na halos mabalian. Galit na galit raw si Sir James sa nalaman, at halos magwala raw sa mansyon dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Wala na akong pakialam sa relasyon nila, dahil ang pakikibaka ko ay para sa baby na nawala sa aking sinapupunan. Napakasama talaga ng ibang tao, at kailangan pang idamay ang inosenteng nilalang na hindi pa nga nakita ang mundo. Napaka-selfish nila sa baby ko na kinailangang bumitaw para sa kagustuhan nilang makuha. Ito na yata ang pinakamasakit na nangyari sa buhay ko, ang mawala ng anak. Dahil wala na rin naman akong silbi sa buhay nila, umalis na ako sa lugar 1 linggo matapos kong lumabas sa ospital para magsimula ng bagong buhay. Lumipas ang 4 na taon, at nagbago ang buhay ko. Bagamat hindi ko makalimutan ang nakaraan ko, naging leksyon naman iyon sa akin na siyang nagpatatag sa akin ngayon. Sa loob ng 4 na taon, ginawa ko ang mga bagay na hindi ko nagawa noon, ang tapusin ang pag-aaral ko upang hindi maging mangmang, at ang tuparin ang pangarap na makapagpatayo ng isang bakery shop. Kailigan kong gumawa ng mga pandesal at iba pa, kaya naging advantage ko ito upang makapagpatayo ng negosyo. Siyempre, pumasok din ako sa culinary class upang madagdagan ang kaalaman ko, at nagpansito din. Wala na akong balita sa buhay ngayon ni na Sir James at Ma'am Victoria, pero noong unang taon ko, narinig ko na naghiwalay na sila. Hindi naman yun nakakagulat dahil doon naman sila papatungo. Hindi ko lang akalain na tuluyang binitiwan ni Ma'am si Sir James na siyang kinabaliwan niya noon. Naging busy ako sa maliit na bakery shop ko. Bagong bukas pa ito, ngunit may mga customers na ako, at unti-unti nang nadiskubre ang negosyo ko. Hindi lang mga ordinaryong tinapay ang ginawa ko, mayroon din namang medyo mahal, ngunit worth it din namang bilhin. Ma'am, may nagpadala na naman po ng bulaklak sa inyo. Kumunat ang noo ko sa rider na 4 na beses nang naghatid ng bouquet ng bulaklak sa shop ko. Kanino ba kasi yan galing? Tanong ko sa kanya. Bakit ayaw mong sabihin? Malalagot ako, ma'am, rason niya. Secret admirer mo po. Pogi, mabango, at mayaman. Napangiwi ako sa description niya. Imposible naman yan. Wala akong kilalang ganyan sa buhay ko ngayon. Pinirmahan ko na lang ang papel na bigay niya bago tinanggap ang bulaklak. Salamat. Sana sa susunod mong napadala, sabihan mo naman ang sender na magpakilala. Dami ng bulaklak na binigay niya sa akin hindi ko ma-appreciate kasi di ko siya kilala. Sige po, ma'am. Pag-alis ng rider, nagbaba ako ng tingin sa bouquet at wala sa sariling napangiti bago ako pumasok sa shop ko para magpatuloy sa pag-entertain ng mga orders na bumaha ngayong araw. May mga nagtangka namang manligaw sa akin, pero kahit gaano pa sila kabuti para sa akin, hindi ko sila kailanman magugustuhan. Hindi ko alam kung bakit. Para kasing may hinahanap itong puso ko, at di ko mauari kung sino at ano. Hello, Miss Emily. Napakasarap ng tinapay mo, ibang klase? Makapagpa-deliver ka kaya dito sa venue namin? O-order ako ng 3 boxes, kaso hindi ako makapunta dyan sa bakery mo kasi magsisimula na ang program sa pinupuntahan ko ngayon, wika ng suki customer ko sa kabilang linya nang tumawag siya sa akin. Wala akong delivery service dahil bago pa lang naman ang negosyo ko, pero since may pupuntahan din naman ako, baka pwede kong ma-deliver itong sa suki ko. Wala pa kaming delivery service actually, pero I can deliver it myself for you since may pupuntahan din naman ako. Just tell me the address, ma'am. 3 boxes, right? OMG. Yes, thank you.
Miss Emily. Don't worry, I recommend ko ang bakery mo sa mga kaibigan ko here Maraming salamat po. Ngiti-ngiti kong hinanda ang kanyang order na 3 box. Medyo may kamahalan ng croissant pero hindi naman nagrereklamo ang mga bumili dahil masarap daw. Masaya ako nang umalis sa bakery shop ko at iniwan ito sa isa sa mga nagtrabaho sa akin. Walang taxi na dumadaan dito sa pwesto ko kaya kinailangan kong maghintay ng tricycle o di kaya ay jeep. Hay, paano ba yan? Tiningnan ko ang relo ko. Nasasayang ang oras ko dahil walang dumadaan. Naisipan ko na maglakad na lamang patungong National Highway at doon na lamang maghintay. Kaso, 3 boxes itong dala ko kaya medyo nahihirapan ako, lalo na't may bag din akong dala. Nang akmang tatawid na sana ako, isang kotse ang biglang bumusina ng malakas kaya muntik ko nang mabit-iwan ang dala kong mga boxes sa sobrang gulat. Sa sobrang inis ko, lumapit ako sa magarang kotse at tinadyakan ko ang gulong nito. Hoy, sino kang bastos ka? Magpakita ka. Kita mong dumadaan ako tapos bubusinahan mo ako ng malakas? Hindi to main road, ha? Hindi ka siga rito, sigaw ko sa inis. Binaba ng driver ang kanyang bintana kaya nagpatuloy ako. Wala akong pakialam kung mayaman ka. Ang akin lang, huwag mo akong businahan dahil nagulat talaga ako. Muntik nang mahulog ang mga dala ko, okay? Miss, I'm sorry. Natigilan ako sa pagsasalita nang marinig ko ang boses niya. Kaya nang mag-angat ako ng tingin, namilog ang mata ko nang makita ang hindi inaasahang lalaki, si Sir James. Sir, napalunok ako at napalitan ng inis ng sobrang hiya na naramdaman ko. Ikaw pala, pasensya na. Parang kanina lang ay inis na inis ako, tapos ngayon biglang tiklop. Nauutal pa ako. Sa loob ng 4 na taon mula nang umalis ako, ngayon ko lang siya muling nakita. At malaki na ang ipinagbago niya. Kung noon ay gwapo siya, ngayon ay sobrang gwapo na niya. Medyo kamukha niya si James Cruz noong kabataan nito. Kaya siguro James ang pangalan niya, dahil medyo magkamukha sila. Buti hindi naging James and Jerry, naisip ko sa sarili ko. Where are you going? Tanong niya. Wala. May ihahatid lang. Lumabas siya sa kotse niya at kinuha ang mga boxes ko na siyang nagparanas sa akin ng kilig. Sir James, tawag ko sa kanya. James, yan ang itawag mo sa akin. Ako na ang magdala nito. Ihahatid kita kung saan mo yan dadalhin. James, kumurap-kurap ako. Huwag na. Baka may gagawin ka pa. Wala akong ibang gagawin. To be honest, I'm here because I want to visit you. Natigilan ako. It's been 4 years, Emily. You left without saying goodbye. And I am happy and proud dahil maganda na ang buhay mo. You deserve all the things you have today. Nakagat ko ang ibabang labi ko at nagbaba ng tingin sa kanya. Maraming salamat po, sir. I mean, James, did you receive my flowers? Nagustuhan mo ba? Hindi ko alam kung anong gusto mong bulaklak kaya iba-iba ang pinapadala ko. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Ikaw ang sender ng mga bulaklak na yon? Oo, sagot niya. Sabi mo gusto mong makilala kung sino ang nagpapadala ng mga bulaklak, kaya rin ako nandito upang ipakilala ang sarili ko. Naglahad siya ng kamay. Thomas Johnson. Ano ba ang trip mo? Kilala na po kita. I know, pero I want you to know me well. Dahil hindi ako nandito para lang makita ka. I'm here because I want to try entering your life. Pwede ba yun? Umawang ang labi ko. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kitang ligawan. Maaari ba? Parang nahulog ang puso ko sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na sa pagkikita naming muli ay ito ang ibubungad niya. Manliligaw ka sa akin? Wala ka na bang asawa para sabihin mo yan? Na-approve na last year ang annulment namin ni Victoria. I am single again. Ikaw din naman, right? Nahihiya na tumango ako. I guess you are. Tara na, baka magalit na sa'yo ang nag-order ng mga to. Sumakay ako sa kotse niya at nagtungo kami sa isang venue kung saan naroon ang suki ng negosyo ko. Napagtanto ko na family reunion pala iyon dahil sa mga damit nilang color-coded. OMG! Maraming salamat sa paghatid ng order, Miss Emily. Sumulyap ang suki ko sa kasama ko. Ang gwapo naman ang kasama mo.
Kaano-ano mo? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. I'm her boyfriend, si James ang sumagot. Oh, mukhang nadismaya pa ang customer ngunit nagawa pang ngumiti. I see. Well, thank you muli sa pag-deliver. You're welcome po. Matapos kong ma-deliver ang order, napangiti ako nang makita ko ang perang ay dadagdag ko na naman sa ipon ko. Sa sobrang saya ko, di ko nga naisip na nandito pala si James. Tumigil ako sa paglalakad at awkward ko siyang tiningnan. Hindi ko alam kung paano kita patutunguhan. Nagulat ako na makita kita ngayon. Hindi ko inaasahan kasi medyo malayo itong lugar na to sa lugar mo. Pasensya na kung umalis ako. Yun lang kasi ang tanging paraan upang makamove on ako sa nangyari sa baby. It's fine. Palagi naman akong nakibalita tungkol sa'yo. Napatigil ako sa sinabi niya. Ngayon lang ako naglakas loob na lumapit, dagdag niya. I gave you space para sa sarili mo at para matupad mo ang mga gusto mong gawin bago ako makisiksik sa buhay mo. Humakbang siya ng isang beses palapit sa akin. Pwede ba yun? Tanong niya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko. Nailagay ko ang ilan sa hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko, na parang hiyang-hiya. Wala namang kaso sa akin, James, sagot ko. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Shall we have a date? Tanong niya sabay lahad ng kamay. Naibaba ko ang tingin sa kanyang kamay bago ko ito tinanggap. Pinagsalikop niya ang aming mga kamay. Oo, mag-date tayo, Thomas, sagot ko at ngumiti rin pabalik sa kanya. Nag-date nga kami ni James, at nanligaw siya sa akin. Nang malaman yun ng ibang may gusto sa akin, umatras na lamang sila. Noong una ay nagdadalawang isip ako dahil may nakaraan kami, ang nakaraan na pilit kong kinalimutan. Ngunit 4 na taon na ang nakalipas, at nagbago na ang lahat. Sa pagkakataong ito, gusto kong maranasan kung paano umibig ng tunay, at tingin ko ay maibibigay iyon ni James sa akin. Kaya, 4 na buwan matapos niyang manligaw, sinagot ko na siya. Ginawa ko na siyang opisyal na boyfriend. Ayos lang ba kung may bibisitahin tayo? Tanong ni James sa akin habang nagmamaneho siya. Pupunta kasi kami sa bagong bahay na binili niya, ngunit nasa parehong lugar pa rin kung nasaan ang mansyon niya. Oo, sino naman ang bibisitahin natin? Tanong ko. Ang baby natin, sagot niya. Umawang ang labi ko at napatingin sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko na nasa ibabaw ng hita ko habang siya ay nagmamaneho. I buried our little angel, Emily. I don't want to forget her. Kahit di ko man lang siya nasal-ayan sa mundong to, I don't want to forget that I had a daughter. Now, we have a daughter. Our first daughter. Nangilid ang luha sa aking mga mata kaya medyo nataranta ako. Magpatuloy ka lang sa pagmamaneho, wika ko sa kanya habang pinalis ko ang luha sa mata ko. Masaya lang ako, James. Nang makarating kami sa sementeryo, pinark niya ang kotse niya at hinawakan ako sa mukha. I'm sorry I made you cry. Hindi, masaya ako. Maraming salamat kasi di mo siya kinalimutan. Kahit hanggang 3 buwan lang siya sa tiyan ko, naging anak mo pa rin naman siya. Anak natin, Emily. Tumango-tango ako kaya lumabas kami ng kotse. Magkahawak kamay kaming nagtungo sa maliit na puntod na ginawa ni James para sa aming anghel. Kasama ito sa mga puntod ng magulang niya kaya magandang pwesto ang nakuha nito. Angel, basa ko sa pangalan. Sabay tingin kay James. Ang gandang pangalan. Bagay na bagay sa kanya. Sagot niya. Inakbayan niya ako. May anghel na tayo, Emily. Sabay naming pinagdasal ang aming munting anghel na nasa langit bago kami nagpaalam upang magtungo sa bagong bahay ni James, na siya ring titirahan ko na. I love you, Emily. Salamat at pumayag ka na sumama sa akin, wika ni James sabay halik sa aking kamay. I promise to give you the life and love that you deserve. I love you too, James, sagot ko. Sisikapin ko rin maging mabuting partner sa'yo. Hinupit niya ang aking bewang at hinalikan ako sa noo bago kami pumasok sa bagong bahay niya. Simbolo ito ng pagsisimula muli. Wakas. Ternan VT, Bea Emily Tom James Vina Victoria Denden Sophie Tonet Grace Clint Ethan Mark Ryan.